Okay. Tara! Ito tayo ng Pampanga. So dediretso na ako doon sa aming venue, sa aming photoshoot. So dito tayo sa may port area. Dito yung medyo delikado eh, nangahablot na cellphones. Di ba napakaganda rito sa Clark? Napakaliwalas. Ito yung ilog sa kaliwang side, and then dito sa kanan side may ilog din. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat. At babalik po niyo po lingkod Duncan Ride. At ngayong umaga papunta ako ng norte. Tara, let's samahan niyo ako sa aking biyahe. Punta tayo ng Pampanga. So ngayon, nandito muna tayo sa Manila. Dito tayo dumaan sa saan ba to? Papuntang Delpan. So nandito tayo ngayon sa Rotonda rito sa may Manila. Kalalagpas lang natin Manila Hotel. At medyo traffic. Namali ako ng estimate dun sa biyahe ko. Kaya akala ko ang biyahe ko mga 2 hours mahigit lang, 4 hours mahigit pala. Namali ako ng estimate, kaya ito medyo ako nagmamadali. Pero syempre ingat-ingat pa rin. Ito malapit tayo sa may port area. Dito yung pinakamabilis na ruta. Kaya dito tayo napadaan kahit ayokong dumaan dito. Kasi marami dito mga siraulo, mga nasa kalsada, yung mga nagnanakaw, nangahablot. So dito tayo sa may port area. Dito yung medyo delikado kaya alerto tayo. Marami dito yung mga nangahablot na cellphone, sa mga nagnanakaw ng kung ano-ano dito sa mga truck. Kaya dito tayo dapat nag-iingat, maging alerto tayo. Ito may kasabay tayo naka Gixxer GSX-S 1000. Kaya kung nakikita nyo, nasa harapan natin. Oop, stop tayo. Ayun, Gixxer Oop, ya. Ito parang ngayon pala ako nakadaan dito. Mga kaibigan, nandito na tayo sa may MacArthur Highway. At medyo napaka-traffic. Grabe. Namali ako na estimate, kaya ito medyo nagmamadali tuloy ako. So 1 bar na lang pala yung gasolina natin. Kailangan na natin maghanap ng pagasolinahan. Kaso yung napunta ko hanggang 500 lang daw minimum. Kung magpapagas tayo kahit full tank, hindi abot ng 500 tong ADB, di ba? So nandito na tayo sa may Bukawi, Bulacan, mga kaibigan. So pagas muna tayo. Ayan. So kakatapos lang natin magpagas at dire-diretso na ulit tayo. Ay nako. Mga kaibigan, kaya naman ako nag-ADB ulit kasi mas trip po talaga mag-scooter. Although malayo yung pupuntahan, mas kampante ako, mas relax. So kung ako magkakaroon na aberya o problema sa motor, di ako masyadong mahirapan at di ako masyado mamamahalan sa gastos compare sa big bike. Ang isa pang dahilan, mas marami akong pwedeng ilagay dito sa motor. Nailalagay ko yung napakalaki kong bag na puno-puno ng mga gamit sa compartment. Madami rin akong dala, yung mga kapote, yung mga sapatos. And then pag sa big bike kasi wala pa kasi akong top box, so bala ko sana palagyan yun ng top box. At least meron ako mga available space na pwedeng paglagyan. So dito yung ramp na yung runabout o yung paliko kung saan madalas naliligaw ako. Lumalagpas pa ako. Kaya ito yun, dito ako madalas na lilito. Dito pag may nakita kayong ganyan, parang tulay o flyover o daanan ng tren, dito kakanan tayo papunta MacArthur Highway. Dahil kung hindi, dire-diretso kayo dyan papuntang Kapan. Hindi dito yun, doon pa. Tama si Base.
Nag-alangan na naman ako eh. Nag-alangan na naman ako dito. Dahil pag doon, papunta na yun doon sa NLEX, doon sa papunta ng SM North, diba? Kaya dito tayo. Dito ako madalas naliligaw eh. Nagkakamali ako minsan ng pasok. Trident to. Parang late ang Trident to. Ito grabe, traffic na. Ay, hirap sumingit. Grabe, nakalagpas din tayo doon sa napakatinding traffic. Grabe. Para na ako nagparkour doon ah. Hirap. Napaka-traffic. Ginagawa kasi yung kalsada, one lane lang. Ay, nako, grabe. Medyo beast mode tayo ngayon eh. So nandito na tayo mga kaibigan sa Malolos, Bulacan. Kunti na lang mga kaibigan. At di naman ako nagugutom, di naman ako nauuhaw. At marami ako nakain sa bahay bago umalis. Ang masasabi ko lang talaga eh, napakagaling talaga nitong motor na to, itong ADB 160. At ang dami ko nang nilusutan, talaga kaya-kaya. Saka di ko nahirapan, kunyari yung lupa ay medyo mataas, nakakasampa siya, nakakababa rin siya na maayos, hindi siya masakit sa katawan. So ang pagkakaiba ng nag-ride papuntang norte sa madaling araw kumpara sa umaga. Sa umaga obviously naman napaka-traffic, medyo matatagalan ka, mahirap, mahirap. Pero sa gabi, ang kalaban mo hindi traffic eh. Ang kalaban mo yung visibility saka yung antok. Yun ang problema. Mahirap labanan yung antok. Ngayon, gulat ako rin ah. Biglang umatras yung jeep. Gulat ako. Ngayon, dire-diretso na tayo. Wala nang traffic. Maluwag na yung kalsada. Diba? Sarap. Masarap pero kaganina tagtad tayo, binubog tayo doon sa traffic kaganina. So nandito na tayo mga kaibigan sa Pampanga. Woohoo! Let's go Pampanga, dito na kami. So ang dahilan pala mga kaibigan kaya ako pumunta ng Pampanga eh dahil meron akong racket, no? Racket tayo. Ito yung tulay na ano, luma na di na ginagamit, kinakalawang na. Nung pag pumupunta ako ng Baguio, syempre madaling araw, syempre hindi ka talaga makakatulog muna eh. Hindi ka talaga makakatulog dahil excited ka eh, no? So 24 hours gising ka bago ka umalis. Hindi naman 24 hours, siguro mga, kasi syempre matutulog ka, magigising ka 8. So from 8 AM to alas 12 ng midnight eh gising ka, di ba? Tapos aalis ako papuntang Baguio. Ito, no, tinatahak ko tong kalsada na to, talaga grabe yung antok ko. Ang hirap talaga. Ang hirap labanan ng antok. Mas natatakot ako sa antok kaysa sa ano eh, sa ano mo na, sa ibang bagay. Kasi baka mamaya biglang lalo makatulog, di ba? Kaya kinakabahan ako noon. Lahat ginagawa ko para magising yung diwa ko. Magising ako, kumanta ako, nagsisigaw ako, kinausap yung sarili ko. Ang hirap labanan ng antok. Kaya kung kayo ay mag-ride na madaling araw, eh pilitin nyo makatulog dahil mahirap labanan ng antok. Doon ako kinakabahan sa pagkaantok kasi bigla ka na lang makatulog tapos nakatuwilis ka pa, eh delikado. May baha pala tayong dadaanan. Dumaan tayo sa baha, napakataas. Di lang natin na-record. So ito, malapit-lapit na tayo. Konting tisa lang mga kaibigan. Ito medyo uminit na. Mainit na yung sikat ng araw. So
So nandito na tayo mga kaibigan sa City of San Fernando, Pampanga. Sa wakas, San Fernando na rin. So dito tayo sa kanan. So kanan tayo rito, tapos mag-u-turn daw para makadiretso tayo doon sa kabilang kalsada na yung padiretso. So kanan tayo. Alright. Pero itong aso, nakatawid. Hindi biro ang ano, Clark. Hindi biro. Napakalayo pa rin. Saan sa likod. Tignan mo, meron pa tayong 19 kilometers to go. So tagal-tagal pa. Parang kung sa Manila to, parang mga 1 oras pa to. Eto, nandito na tayo sa Angeles, Pampanga. Nagpalit lang ako ng batteries. Tignan mo, sumasakit yung tumatama yung plastic sa guantes. Sa ano, yung plastic doon sa loob ng guantes, tumatama sa balat ko. Sakit. Medyo masikip siya para sa akin. Kaya pala ako pupunta dito sa Clark ay dahil rarakit tayo ngayon, no? Rumaraket din tayo pamisa-misan. Meron tayong pupuntahan photoshoot. So nakakasama ako, isa ako sa mga photographer. And then yun. Pagpo-photoshoot tayo ng kasal mga kaibigan, nasama lang ako. At yung pag-photoshoot isa sa mga libangan ko rin. Meron nag-aya sa akin na kung gusto ko raw sumama as a photographer. Pumayag naman ako, bakit hindi? Wala naman akong gagawin ngayon, ngayong Sabado. Kaya ito, diba? Bakit hindi? Kikita naman tayo. So itong kagandahan, dahil naimbitahan tayo maging photographer, meron tayong magandang tutuluyan, no? So magche-check-in tayo mamaya sa isang hotel. And then sakto, madalas din ako napunta ron tuwing napunta ako ng Clark. So hindi na iba sa akin tong Clark, Pampanga. Madalas ako napunta rito. And then tuwing pupunta ako rito, madalas nag-hotel din ako sa may Radisson, sa may Marriott, depende. Pero kung sandali lang naman yung appointment ko, yung gagawin ko, umuwi rin ako agad. Pero kung matagal yung gagawin o abutin na ilang araw, yun talaga nagche-check-in ako. So kaya naman sa Clark yung aming photoshoot, nai-recommend ko lang din dun sa pinaka photographer namin. Nakita ko kasi yung lugar maganda. One time kasi nagala-gala ako rito sa Clark. Maganda talaga, maliwalas. Parang ano, parang hindi ka nasa Pilipinas, para kang nasa ibang bansa, no? Kung nanonood ka ng mga pelikula. Ganun yung dating, saka daming malalaking puno, maluwag, 'di ba? Wala masyadong sasakyan, wala masyadong tao. Kaya nai-recommend ko tong lugar na to para mag-photoshoot kami. And then wala nang problema do sa kliyente namin daw. At basta kahit saan daw na maganda. Ang ganda ng ano, ng Clark. Ang ganda ng Clark. Sarap talaga pumunta rito. Kaso nananakit yung likod ko. My back. Di ba napakaganda rito sa Clark? Napakaliwalas. Amoy dahon, amoy mga puno. Yung hangin kahit medyo mausok dito kasi may mga sasakyan, amoy fresh pa rin no? Kasi naibabaw yung mga puno dito sa lugar na to. Saka yung madamo, mapuno. Kaya amoy na amoy pa rin yung amoy ng mga dahon. So dediretso na ako doon sa aming venue, sa aming photoshoot. So hindi ko na may papakita sa inyo mamaya yung aming gagawin, yung aming photoshoot, kasi yun ay trabaho. So hindi na ako magre-record mamaya. Siguro pagpunta na lang doon sa hotel, magbibideo pa rin ako. So kita-kitsa lang mamaya mga kaibigan. So magandang hapon mga kaibigan. Ito katatapos lang ng aming photoshoot. At papunta na kami sa aming hotel. At kami magpapahinga na. At isa nakakapagod na araw mga kaibigan. Nakakapagod. Nakangali sa binti kasi ganina pa kami nakatayo. So hindi kami masyado makapagpahinga kasi
Ang dami namin kinukuha na eksena. So ganun pala kahirap. Eto, inabot na kami ng gabi. At medyo gutom na rin. Although nakakain naman kami kaganinang tanghali, inaatake na naman ako ng gutom. So excited na ako makarating doon sa tutulugan namin hotel para makapag-shower at makapagpahinga. And then kakain kami mamaya sa labas. Ang sarap talaga dito sa Clark. Napakaliwalas, napakaganda ng kalsada, napakaluwag. Although minsan may traffic, pero okay lang. Ganda talaga dito sa Clark. So dito ako nag-check-in sa may Radisson, Park Inn by Radisson Hotel. So dyan lang yan, sa likod lang yan ng SM Pampanga. Medyo hindi ko alam yung tamang daan dito eh. Tayo sa gilid, sundan natin mga motor. Itong biyahe ko na to napakaswerte kasi nakapag-ride na ako, diba, nakapagala na ako, diba, kumita pa ako, tapos matutulog pa ako sa magandang hotel. Isang magandang blessing. Ang pinaka gusto ko, mag hot shower. Dito na tayo sa SM Pampanga. Saka ang kagandahan dito sa Park Inn Radisson, paglabas mo ng hotel, SM na agad, SM Pampanga. So ang dami mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng kainan, dahil mo pwedeng kung gusto mo mag-shopping, diba? Dami pwedeng puntahan, dami pwedeng galaan, pwede ka manood ng sine. Hindi ka maboboard dito sa lugar na to. Pag dito ka nag-check-in sa sa Radisson, sa Park Inn, saka maganda yung hotel. Medyo pricey nga lang Saka masarap yung yung breakfast. Siyempre yung pre-breakfast nila, napakasarap. Yan ang gustong gusto ko dito. So bago ako mag-park, pupunta muna ako sa hotel, tapos hingi lang ako ng parking stub para makalibre ako sa parking. Alright, dito na tayo sa parking. Dito ako mag-check-in. Dito ako madalas nag-check-in. Hingi lang ako ng parking stub. Ay po, may reservation dito po. Hingi lang po ng parking. Dito na mas malapit. Thank you. Plate number, sir. So nakakuha na tayo ng parking ticket. Pwede na tayo mag-park, diba? Kagandahan, libre ang parking basta mag-check-in ka, may reservation ka. Saka ito, malapit lang na may parking nila rito. Napakaluwag. Sige. So park muna tayo. Tayo na maluwag-luwag. Natin kung mayroong maluwag. Ito. Ayos. Ba? Punta muna tayo sa hotel at makapagpahinga. May ask for email on the signature, please. Ayaw boss, di umakit. Third floor. Oh. Lagyan natin dito yung card. So okay. Tara! Ito yung kwarto natin ngayon. Gusto natin mga ilaw.
Ay. Ito tayo. Diba? Sa wakas ay makapagpahinga na tayo sa ating kwarto. Ngayong gabi. Ngayong gabi lang. At bukas ay uwi na rin ako. Hinahanap po yung ano eh. Gusto ko nakabukas lahat ng mga ilaw. So, do not disturb. Okay, drawing. Parang kala mo may... Nakakatawa yung picture. Nakakatawa yung drawing. Para do not disturb. Pero namatay yung aircon. Hindi ko alam bakit. Ba? Namamatay yung aircon. Sabi, eco mode, temperature, turn on. Ba tayo? Yun, bumukas din ang aircon natin. So ito yung meron tayong dalawang tubig. Saka may mga yan, tsaka kape. Pero hindi na tayo nagkakape dahil bawal na sa atin. Tayo inaatake ng acid. Kay TV tayo. Meron tayong telepono. At kung gusto natin kumain, pwede tayong order dito. So non-smoking, bawal mag-smoke dito. Pag nahuli ka at pag nag-alarm yan, penalty. Ba? Happy hour deals. So barbecue nice, beer bucket deal, ayos. So tatawag tayo available daily from 7 PM to 10 PM. 'Di ba yung beer bucket deal? So ngayon pwede. Available at pool bar from 6 PM to 10 PM. Tapos yung happy hour deal available at pool bar from 3 PM to 6 PM. So pwede tayo dito sa beer bucket deal. Pasok pa naman sa oras eh. So magbibis muna tayo. Teka, ano to? Hindi ko alam bakit may pintuan dito. Diba? Kung may pintuan, sabihin may kwarto pa sa kabila. Saka yung buksan kasi baka mamaya pagbukas ko, eh meron palang tao sa loob. Diba? Pag-buksan natin yan. Yung, so buksan natin to. Para pares naka ano. Paluto naman. Ayun. Diba? Gusto ko kasi nabukas yan. Yan. Para relaxing. So itong isa. Uy, nice kasi nagre-reflect sa ano ko sa t-shirt kaya naging pula. Tapos meron tayo ano bait na wala yun. Minsan nakakalito talaga yung mga switches dito. Diba? So ayan, napakabango, napakalinis. So meron tayong safe, saka meron tayong rep na walang laman. Pero minsan nilalagyan ko ng biryan. So tara na, magbibihis muna ako. Magsha-shower muna ako, then papalit ako ng damit, and then kakain na ako. At ako'y medyo nagugutom na. Isang nakakapagod na ride. Photoshoot ride. Mabuti hindi umulan. So, di muna ako magre-record at ako'y maliligo muna. Yeah, kita kits. Good morning mga kaibigan. At umaga na. Pakita ko sa inyo yung labas ng bitana. Nakita niyo yung bundok. Yan. Parang ano ba, Sierra Madre. Ito yung likod. Ito yung likod ng hotel. Ayan, diba?
Tapos maya maya pupunta na ako dun sa breakfast, breakfast. Ay ako, sige, magpunta lang ako ng CR. Magandang hapon mga kaibigan, at nagbabalik ang inyong poliko Duncan Ride. At ngayong araw ay pauwi na tayo. Hi! At eto mga kaibigan, pauwi na tayo. Dumadaan tayo sa magandang kalsada rito sa Pampanga. Tingin, may mga puno ang lalaki, tapos sa lalago ng mga dahon, ang bango ng simoy na hangin, malamig. Oops, tayo mag-iingat dahil may mga sasakyan na bigla-bigla na lang lumiliko mga kaibigan, na hindi tumitingin sa salamin. At kaganinang umaga doon sa free breakfast namin doon sa hotel, dami ako nakain, pero puro gulay kinain ko, salad. Nakakaumay kasi yung mga luto nila, mga karne, sobrang tatamis. So para matanggal umay, yun, Caesar salad, kung ano mga gulay. Hindi, madami na ako nakain. Ang oras ngayon 1:30 na ng hapon, pero siguro mamayang gabi na ako kakain kasi medyo nararamdaman ko pa yung pagkabusog. Nakakapagod din, sobrang talaga, layo. Biro mo, isipin mo, layo pa ng tatakboy mo. Mga ilang oras ka pang pagmumotor. So pinilitan ko yung gamit kong guantes, ginamit ko yung medyo malaki-laki. Ito, ganda. Kasi yung isa ko napakasikip, yung plastic niya na nasa loob tumutusok sa dito sa aking kamao. Kaya pag matagal na ride, sakit. Kaya ito, sinuot ko yung maluwag-luwag, okay naman. Dito sa biyahe na to, medyo malayo, di ka talaga pwede mag-relax riding kasi pag sobrang relax, di ang bagal mo, kasi pa makakauwi ng bahay, di ba? Kaya talaga mapipilitan ka talaga medyo bilisan ng konti, pero kailangan syempre naka-alerto ka palagi. Noong papunta ko ng Pampanga kahapon, napakagrabe ng traffic dito, nako. Kung araw-araw kang babiyahe dito, nako, talaga malalagas agad yung buhok mo, magkakaringkalis ka agad dahil sa sobrang traffic. At napakahaba pa ng traffic, sobra. Pero pala yung traffic, pero sana malagpas agad natin. Naalala ko nung nanggaling ako ng Baguio, pauwi ako ng bahay, naramdaman ko parang may biglang pumutok sa aking bandang likuran, right side, sa may bandang balikat, doon sa may bandang pag dito yung malapit sa leeg, parang may pumutok o parang may nag-snap, biglang sumakit talaga, masakit. Habang nagmamaneho ako, medyo natiis ko kahit papano yung sakit, pero grabe yung sakit. Parang hindi ko alam kung pulikat ba yun o may naputol na litid, pero gumaling siya after mga 3 weeks. Parang parang ang dating niya parang Makati na masakit pakirot, parang baba oops. Kanina pa ako nagpapaka-bismode kasi ang layo ng biyahe natin. Hindi ka pwede hindi ako pwede magpaka-relax kasi napakalayo talaga. So dito pa rin tayo pinadaan ni Waze dito sa dati natin dinaanan, pauwi tayo galing Baguio. Dito sa may Bulacan, yung kabilat kaliwat kanan ilog. Ito yung ilog sa kaliwang side, and then dito sa kanan side may ilog din. So tuwing manggagaling ako ng norte, dito palagi pinapadaan ni Waze. Okay naman, dire-diretso naman. Opya dito pa rin to sa bayan ng Bulacan. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Akala ko R1 R15 pala. Ang laki kasi.
Alam mo talagang R1.